Emote time muna ako ngayon. Okay, mag-emote muna ako. Ah, may personal na na emote. Dati, dati nung nasa ibang bansa ako bilang isang OFW, akala mo napakahirap ang buhay isang OFW. Pero sa totoo lang, mas lalong mahirap yung nandito ka sa Pilipinas. Kasi bakit ka mo mahirap dito? Pinagpapawisan ako ng todo. Bakit mahirap dito sa Pilipinas? Dahil dito sa Pilipinas, sa abroad, pagod ka. Ang problema sa abroad kasi, kulang ka sa tulog, kulang ka sa sustansyang kinakain ng mga pagkain kasi iba yung kinakain sa ibang bansa. Hindi tulad sa Pilipinas, kaya mo yung kainin ano mang gusto mong kainin. Tapos kasama mo yung pamilya mo. Dito ay ikukumpara natin yung difference o sa isang malayo sa pamilya at kasama mo yung pamilya. Kapag nasa abroad ka, talagang malayo ka sa pamilya, doon yung nangungulila ka sa iyong pamilya. Hirap ang sitwasyon kapag nasa abroad ka kasi marami kang dapat pakisamahan. Una, ang iyong mga employer. Pangalawa, ay yung kasamahan mo sa trabaho. Tapos, nasa ibang bansa ka, ang buhay mo naman sa ibang bansa ay para ka lang ng ah, para sa akin lang parang nakatuning lang yung buhay mo doon dahil pagising mo sa umaga, nakaprogram na kung ano yung gagawin mo. Pagising mo sa umaga, wala kang binabantayan kundi oras. Oras ng pagising at oras ng pagtulog. So, yun yung usually at ang trabaho sa ibang bansa ay paulit-ulit lang. Nasa iyo kung paano mo gagampanan at paano mo i-manage yung time mo. At nasa diskarte mo rin kung paano ka magtrabaho. Yun yung buhay sa ibang bansa. Ngayon, ang kagandahan nun kapag may nandun ka sa ibang bansa, meron kang monthly na tinatanggap na sahod. Bagamat pagod ka, may monthly kang tinatanggap na sahod. Tapos, isa pa sa mga sacrifice mo doon, yun, malayo ka sa pamilya. Napakahirap ang buhay ng isang OFW dahil malayo ka sa pamilya. Andoon yung, andoon yung, sacrifice talaga yung sarili mo. Sacrifice ka sa hirap. Pagod. Matinding pagod talaga. Pero mayroon naman yung ibang nag-abroad na maswerte sila. Ako lang para lang sa akin Para sa akin lang yan. That's my personal na karanasan. Yun yung naranasan ko bilang isang OFW. Ngayon, andito na ako sa Pilipinas. Mas mahirap ang buhay din sa Pilipinas. Nakatulad ko na isang single mother, isang widow, napakahirap din. Napakaraming trabaho. Kung noon sa ibang bansa ay pagkatapos ng trabaho mo, nagpapahinga ka na, dito sa Pilipinas ay halos wala ka ng pahinga. Kaya sabi nga ng mga iba, mas madali lang kasi andiyan ka naman sa Pilipinas. Madali lang ang buhay. Pero alam niyo sa totoo lang, napakahirap din ang buhay nandito sa Pilipinas. Kasi napupuno yung kaisipan mo sa daming iniisip na minsan ay nakakalimutan mo na yung sarili mo. Nakakalimutan mo na maraming bagay dahil dito ay nasobra din daming pagod, daming trabaho na hindi na ubos-ubos. Pagising mo sa umaga ay trabaho na agad. At dito din, pagod ka na, wala ka pang inaasahang sahod. Yun yung kaibahan. Pero, kasama mo yung pamilya mo naman kapag andito ka sa Pilipinas. Ako kasi, dati akong OFW, pero nung namatay po yung husband ko, hindi na ako nag-decide na ako na hindi na bumalik sa abroad at nanatili na ako dito sa Pilipinas. Although nag-a-adjust ako, pero ayun, patuloy lang din na lumalaban. Kaya sabi ang buhay natin, hanggang nandito tayo sa mundong ito, hindi matatapos yung mga problema. Hindi matatapos yung mga challenge. Ang mahalaga ay lumalaban ka at nagpatuloy kang tumakbo sa buhay. Andoon kang patuloy kang matatag. Ang isang susi doon talaga sa katotohanan lang ay
andoon ka palagi, kasama mo si God. Ano mang pagsubok, ano man yung pinagdadaanan natin, kailangan nating isama si God sa laban natin. Hindi, sa totoo lang, hindi natin kaya ang buhay natin kung hindi natin kasama si God. Talagang kasama sa buhay natin yung iba't ibang pagsubok. Kasama sa buhay natin ang mga pagsubok sa buhay natin. Ito ay isang challenge na kailangan nating manatili na matatag at manatili na kumakapit kay God. Kaya sabi nga nila na hindi naman ipinagkaloob ni God ang pagsubok na hindi natin kayang malampasan. Ibinigay ni God sa atin ang mga iba't ibang pagsubok, trials, dahil may mabuti at merong magandang purpose at layunin si God. Nais lamang ni God na tayo manatiling matatag at sa pamagitan din ng mga pagsubok ay doon din nasusubukan ni God kung gaano na katatag ang iyong pananampalataya, kung gaano ka nakatapang. Kaya sa bawat isa, ang akin lang masasabi na katulad ko ay dapat tayong lumaban. Laban lang sa buhay, yun lang ang susi. At lagi tayong kumakapit kay God. Wala na pong ibang kakapitan kundi si God. Kasi ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Pansamantala tayong nakakaranas ng mga kahirapan, may pansamantala tayong nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Andyan yung time na tayo umiiyak, andyan yung time na tayo tumawa, andyan yung time na tayo naging masaya. Basta laging tandaan lang natin na kailangan nating maging matapang at laging i-choice natin na maging masaya sa buhay. Ano man yung pagsubok natin sa buhay, kailangan nating maging masaya at maging matapang na harapin lahat ng pagsubok. Dahil lahat ng pagsubok, ayan ay isang blessing at pagpapala. Kaya sa mga nanood, thank you. God bless you.